The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Maligayang bispiras ng Martes, Brad Jeff. Bispiras agad Lunes na Lunes. Good morning, Ted at Cha. Siyempre, nagka-countdown na kami, Pastor. Alam mo Oo, naman, ganun. ang Lunes ang simula ng countdown namin. Ganun talaga. Sakto yan. Importante lang ho na ating tangkilikin ng bawat araw, pero huwag kalimutan po ang ating pa rin pong panalangin nga na ating mairaos itong buong linggong ito ng mapayapa at mahinahon. Okay, Brad, marami nag-aabang dito sa ating magandang mensahe today sa buong linggong ito. Ano bang ating tema? Well, patiin ko muna, Nelson at Gigi De Leon, nagdi-dinner kami kahapon, nag-approach sila. Kakilala mo to, Brad Ted, dahil alam kong kaedad natin to. Alright, Nelson and Gigi, Doktora C, yan. Good morning din sa'yo. Kamitin ko naman yan kahapon mula sa Ideal Vision. So thank you so much for tuning in. Ted, sakto yung mga banat nyo ni Chacha, bisperas na ng Martes. Happy Monday, everyone. Okay, naisalang ko na maaga yung labada ko dahil makulimlim para matapos agad. Excited na po ba kayo sa work? Alam niyo po, si Manong Ted at si Chacha, nagjo-joke madalas na malapit na yung Biyernes, thank God it's Friday. Pero sa totoo lang po, sa lahat sa amin dito sa show, si Manong Ted talaga yung pinaka-excited magtrabaho. Sarado pa yung buong building ng TV5 Center. Nasa parking na yan dahil ang joke nga, hawak niya ang susi. Pero ito, ano ba yung merong pananaw tong si Manong Ted sa tagal niya sa industriya? Bakit ganun yung on fire niya na gawin yung trabaho niya? Okay? Ito po ang sikreto ng Manong natin. Sa Genesis 2:15, sabi, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Anong connection niya? Nandun na ba si Brad Ted nung panahon ni Eva at Adan? Hindi, si Senator Enrile yun. Ito explanation ko dyan. In a perfect setting po like Garden of Eden, bakit hindi na lang binigyan kaya ng Diyos ng massage chair itong si Eva at Adan, only Netflix o may popcorn maker? Bakit humilata na lang kayo dyan? Ako bahala. Hindi po. Binigyan sila ng cute na garden na alagaan mo yan, pagyabungin mo yan. Hindi siya ginawang tamad na ako bahala, ako provider nyo. Bakit siya binigyan ng trabaho? 3 things po. Number 1, ang trabaho po, as long as it's legal and moral, it's a divine calling. In fact, sabi po sa Bible, in everything you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Again, linawin ko po, kung kayo po ay nasa pasugalang negosyo, prostitusyon, kinukurap mo yung pera ng bayan, malamang hindi divine yung calling mo na yan. Sa ilalim galing yan. Pero po, as long as you're doing a thing that will serve others, do good to others, legal at moral, divine calling yan. Number 2, it gives you value and dignity sa ginagawa mo. So, in a sense, meron kang accomplishment. So, whether janitor ka sa airport na nagsosoli ng milyon, alright, o presidente ka ng bansa na ginagawa mo itong tungkulin mo, or maaaring inhinyero ka or housewife, pinapalaki mo mabuti mga anak mo, it gives you a value and sense of dignity sa ginagawa mo. Pag alam mo, Lord, sa'yo galing itong calling na to. Pangatlo, stewardship and responsibility. Sabi kay Adan, work it and take care of it. Adan, yung mga halaman na yan, kailangang tanim, kailangan bunutan ng mga damo, kailangan diligin, kailangan may enough sunlight. Kumbaga, it implies responsibility. Hindi yan yung tanim mo lang, tutubo yan. It recognizes po na tayo kailangang magsipag kasi po yan ay pangalaga lamang. Hindi po tayo may-ari ng trabaho, steward lang yan. Pinapangalaga lang po sa atin. Kaya po God encourages us na maging responsable, maging steward po ng resources niya, yung talent, opportunity na binigay sa atin. Ano po resulta as I end? Joy and fulfillment. Kaya yung nagsoli ng pera doon sa airport, may joy yun and fulfillment. Meron namang isang politiko na sobrang nakaupo na sa pera, bakit hindi pa rin masaya? Ba't kailangan i-corrupt pa yung susunod na project? Kasi po, mali ang kanyang pananaw sa kanyang trabaho. Hindi galing kay Lord yon. Feeling niya, hanggat nakaposisyon ako, magnakaw na ako kasi ilang taon lang to, baka maubos. Yun po ang kaibahan. Pag alam mo, na Genesis 2:15, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa mga uring manggagawa, ika nga ni Brad Ted, na nakikinig sa amin ngayon.
yung mga grab driver na naghahatid ngayon ng mga pagkain, naghahatid ng tao, mga nakaangka sa kanila, yung mga nasa construction, Lord God, na talaga kahit umuulan, naguhukay doon sa kalye. O even yung mga nakaupo ngayon sa magagara nilang silya sa opisina nila, bigyan niyo po sila ng sense of calling. Yung mga housewife na nakikinig ngayon. Si ate na nagtitinda ng barbecue, Lord, bigyan mo sila ng divine sense of calling. Na itong ginagawa ko, may joy and fulfillment dahil alam ko, ito'y galing sa Diyos. At pagyayabungin ko ito upang ako'y magkaroon ng saya at the end of the day. Maraming salamat sa kabutihan mo, Lord, na may trabaho kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, maraming salamat po muli sa magandang balitang inihatid today sa amin ni Brad Jeff. Lord, we pray na niyo pong aalagaan si Brad Jeff, lalo na po ang kanyang kalusugan sa kanya pong pagmimisyon araw-araw. Mahal na Panginoon, salamat po. Salamat ng marami sa lahat ng biyaya na inyong pinagkakaloob sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat na marami ulit, Brad, sa napakagandang mensahe at inspirasyon sa ating lahat, lalo na, sabi mo nga, sa mga tulad ni Nanay Marilyn Musni at lahat Yes. ng ating mga uring manggagawa. Tama. Amen. Galing. Thank you, Brad Ted. At alam ko sila, masisipag yan. Ate Marilyn, lakihan natin lang benta mo. Oo. Sana nga. Bibigyan ka ni Ate Chacha ng additional puhunan. Oo. Alam mo yun, yung di ba, sabi nga ni Brad, yung mga nasa construction, no? Siguro yung karamihan dyan sa bawat hawak ng pala, sa bawat, di ba, hard labor, ang iniisip nga yung mga anak. Yung pamilya Yung na pamilya na binubuhay. binubuhay Totoo po yan. nila. Motivation nila. Opo. Oo. I think lahat naman ng mga uring manggagawa, ganun talaga nasa utak, no? Yung Opo. inspirasyon ay ang pamilya. Amen. Opo, yan din po ang ating sa paggising ng maaga din, yun din pong inspirasyon mo dito nga po sa ating mga nakakapanayam Amen, na ito. amen. Sa tulad po ni Nanay Marilyn. O sige, so Brad Jeff, ano bang ating schedule this week? Meron ka bang out of town o pupunta ka ba ng Cebu o Yan. Tagaytay o saan man? Well, sa Wednesday, maaga tayo sa Central Luzon State University. Tayo na imbitahang muli para sa kanilang baccalaureate. May higit 1,000 estudyante yung ating mission doon na ma-inspire sila to do everything. Saan lugar to? Saan lugar to? CLSU in Nueva Ecija, sa Central Luzon. dito Central lang. Luzon. Oo, kala ko sasama si Chacha sa'yo. Bakit na naman parang gusto mo na naman ako mag-leave? Ha? Babalikan lang si Pastor, uuwi din yan. Malapit lang ang Nueva Ecija. Hindi ba, Pastor? Yes, alas Oo. 7 ng umaga. So, Baccalaureate Kailan to? Mass. Kailan to? Wednesday. Miyerkules, Brad Ted. 7 a.m. Yes. So, sana tapos na yung yung part ko pagka-segment natin. Oo, 7 a.m. 7 a.m. malamang nasa sasakyan si Pastor pag ano natin sa kanya, for sure. Ano? Okay, sige. Siya, 7 a.m. yung program. So, 3 a.m. ang alis ko. Aba, oo. O, sige. 7 Kasi- a.m. yung program. Open air kasi sila doon, Brad Ted, kaya kailangan umaga nang hindi Oo. mainitan. Oo. Dala kang pamaypay, Pastor. Mainit sa Nueva Ecija. Okay. Sige. Salamat na marami, Brad. We'll see you again tomorrow. Thank you. Thank you, Brad Ted, Ma'am Ana Carpio, and Joanne de los Reyes. Thank you for tuning in. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.